So, itong the flower, mga kapiksi, ito pertaining sa mga results, rewards, no? Chances of accomplishing a goal are high. So, ibig sabihin nito guys, nakikita na kayo ng mga results, ng mga movement, natatanggap nyo na yung mga rewards, mga kapiksi, ng mga efforts na ginagawa nyo regarding sa pag-abot ng mga pangarap nyo or sa inyong kabuhayan. Mga kapiksi, unti-unti nyo nang na-accomplish yung mga goals na sinet nyo sa buhay nyo. You're always seeing movement, mga kapiksi. So, kaya siya flower guys, kasi nagbo-bloom, no? Nagbo-bloom na. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong September to October para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So, unahin natin yung spiritual guys. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo, mga kapiksi. So, unahin natin to guys. Bless. Okay, napakaganda. Basahin natin. It doesn't matter what you call the source of your abundance. Call it God, the universe, the source, or anything else that appeals to you. The name is immaterial. Concentrate instead on its endless blessings, love, and bounty. So this is why I rarely use the term God kapag ka tayo ay nagvi-video when I'm pertaining to Him, mga kapiksi. God is used by really Christians and Catholics, diba? But in other religions, tinatawag nila itong Allah, ano pa ba? Iba-iba, madami, diba? Iba-iba yung tawag, mga kapiksi. So, dito sa channel natin, I just use the term universe, guys, no? Para generic. But when I say the word universe, it means God, no? Para sa akin. So, para lang tayo, fair or walang kinikilingan, ganyan-ganyan. Kasi lahat tayo magkakaiba ng religion, although dito sa Pilipinas, syempre, ang majority is Catholic and Christians. Diba? But, yeah, meron din tayo mga kapiksi na mga Muslim and iba pang religion. So, para fair, I just use the term universe, mga kapiksi. But, wag tayong masyadong mag-deal sa katawagan, mga kapiksi. Ang importante is yung nire-recognize natin na there is one divine source for everything, for anything else dito sa buhay natin, and that is the universe, okay? Or God, or Allah, or whatever again, okay? So, yung divine source nating lahat na nasa taas, mga kapiksi, as long as we recognize Him in our hearts, okay na yun, okay? Instead na mag-focus tayo sa katawagan, mag-focus tayo dun sa endless blessings and love and resources, no? Divine resources na binibigay niya, kinakaloob niya sa atin, and we should always be grateful for those blessings instead, mga kapiksi. Okay, so anong generation na tayo, 'di ba? So dapat lahat ng religion accepted na, wala nang debate, mga kapiksi, kasi dati nung mga dating unang-unang panahon mahigpit ang mga debate, no, when it comes to faith and religion. Naalala ko dati nagkakaroon pa ng mga debate sa TV, no. So hindi na yun uso ngayon. It's very old school, open na lahat, diverse na lahat. Kung anong religion mo, accepted natin, mga kapiksi. Alright? Okay. So yeah, let's call Him whatever names you want. Pero minsan nga Batman, 'di ba?
Kasi sinasabi natin, bahala lang si Batman. So, anyway, yeah. So, tingnan natin mga kapiksi. Ito yung live message naman, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin natin yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito guys, napakaganda ng mga messages nyo. We have the flower and the voice. Kung ano na lang yung makaresonate, guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo. So, ito yung the flower, mga kapiksi. Ito yung pertaining sa mga results, rewards, no? Chances of accomplishing a goal are high. So, ibig sabihin nito, guys, nakikita na kayo ng mga results, ng mga movement, natatanggap nyo na yung mga rewards, mga kapiksi, na mga efforts na ginagawa nyo regarding sa pag-abot ng mga pangarap nyo or sa inyong kabuhayan. Mga kapiksi, unti-unti nyo nang na-accomplish yung mga goals na sinet nyo sa buhay nyo. You're always seeing movement, mga kapiksi. So, kaya siya flower, guys, kasi nagbo-bloom, no? Nagbo-bloom na yung mga effort mo, mag-aani na kayo, kumbaga nag-aani na kayo ng rewards, namumukadkad na, mga kapiksi. And dahil dito, you are gaining self-confidence, guys, and nagkakaroon din kayo ng positive na feeling, mga kapiksi. Alright? So, ituloy-tuloy nyo lang yan, guys. Ganun naman talaga pag nagtanim tayo, 'di ba? Hindi naman siya agad-agad magbubunga, mga kapiksi. So, kailangan mo lang mag-persist and maging consistent hanggang sa tuluyan ng sumakses yung inyong pamumuhay, guys. Okay? And then, ito namang the voice, mga kapiksino. Ito'y desire na magkaroon ng maraming friends or desire to make friends. Hindi naman sa marami, mga kapiksi, pero parang gusto nyo magkaroon ng connection with other people. Gusto mo magkaroon ng sentimental na relationship dun sa mga tao sa paligid nyo, mga kapiksi. Kumbaga, you are tired of being alone. You're tired of being lonely, mga kapiksi. And sometimes, parang nami-misunderstood kayo, no, ng ibang tao. So, you want to make friends na talagang makakonnect kayo deep level, mga kapiksi. Yung talagang vibes na vibes yung lahat ng kumbaga yung katsukaran mo talaga sa buhay, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, guys. So, ito naman yung ating love message. Tingnan natin yung mga energy pertaining your situation, guys. And sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo sa description box, mga kapiksi. So, ito yung aventurine, ito yung citrine. I-check out nyo na, guys. Oh my gosh, grabe. Ito rin yung same na card na I think lumabas dun sa Pisces, or nakalimutan ko kung Pisces or Aquarius, pero I think Pisces yun. Same na set ng cards, mga kapiksi. Okay? Sa dami-dami ng cards na to, 'di ba? Ito rin yung lumabas. Anyway, so kung ano na lang yung makaresonate, take that message. So, una,
making time with friends, labas-labas mga kapiksino, kaya siguro lumabas itong energy na to guys, kasi you want to make friends, you're annoyed or you're tired of being lonely, no? So have fun, go out with friends mga kapiksi. Yung iba sa inyo single, yung iba naman guys, kahit hindi na kayo single, kahit na may asawa na kayo or kasal na kayo, you still have the rights mga kapiksi. May karapatan pa rin kayong mag-party, lumabas kasama ng mga friends nyo. So wag nyong ikulong yung sarili nyo mga kapiksi, okay? So have fun, live in the moment guys. And ito naman guys, ibig sabihin nito, there's someone is wearing a false mask sa relationship nyo. It's either ikaw yon or yung person mo. Pero ibig sabihin, tinatago yung totoong nararamdaman or nagpe-pretend or merong sekreto na tinatago mga kapiksi na ayaw ipaalam or ayaw na malaman nung person. Okay? So, sometimes it's good, sometimes it's bad. Kasi minsan nagagawa natin na itago yung sikreto natin, especially if it's something that happened in the past. Kasi syempre ayaw natin na pumangit yung ating impression or ating imahe dun sa ating mga person, di ba? Especially kung nagbago naman na. But, minsan din, nakakasama, especially kung gumagawa talaga ng masama. So, yun yung mga masama. So, let's say, for example, dati, nung hindi pa kayo magkakilala, kunwari, addict ka, sugarol ka, or nalulong ka sa masamang bisyo, tapos nagbago ka na, nagkakilala kayo, nagka-inlaban kayo, tapos hindi mo na yun sinabi sa kanya kasi nagbago ka naman na and ayaw mo nang masira yung image mo sa kanya. So, yung mga ganun, understandable, no? Kasi nga, total, nagbago ka naman na and past as past, diba? So, I think okay lang yun. Pero yung nagtatago ka ng sikreto, no, na currently may ginagawa ka, tas tinatago mo. So, let's say, for example, nagsusugal ka ngayon, no, hindi mo pinapaalam sa jowa mo, you're wearing a false mask, hiding behind masks, di ba? So, yun yung masama. Yun yung hindi maganda, mga kapiksi. Okay? So, again, it's either you or yung person mo yung may tinatago, mga kapiksi. Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo and kung sang message ba kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual? Dito ba sa life messages? Or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapiksi. And for more tarot readings, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.